Pagsapit ng alas 6 ng hapon, habang tirik na tirik pa ang araw, pinuntahan ni Yang Chen ang kanyang bagong sekretarya. Pagdating niya sa lugar, may nakita siyang isang babaeng nakatayo kaya tinanong niya ito, "Ikaw ba si Yu Shishi?" Masaya itong sumagot, "Opo. At kayo po si Ginoong Yang, tama ba?" Nakangiting sinabi ni Yang Chen, "Tama. Pumasok ka na. Alam mo ba kung ano ang mga tungkulin mo?" Mahinahong sagot ni Yu Shishi, "Ako po ang magiging personal na sekretarya ninyo at ako ang bahala sa mga personal ninyong bagay. Kailangan ko rin po kayong tulungan sa ilang mga usaping pangnegosyo." Kinuha ni Yang Chen ang bagahe nito at inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan. Sinabi niya, "Maganda at alam mo na ang dapat gawin. Magbabayad ako ng 50,000 kada buwan. Ayos lang ba yun?" Sumagot si Yu Shishi, "Opo. Ang saya ko po na sa unang trabaho ko ay ganito na kalaki ang sahod." Pagkatapos nilang mag-usap, sumakay na sila ng kotse at nagtungo sa villa ni Yang Chen. Pagdating nila sa villa, sinabi ni Yang Chen, "Sige, umakyat ka na at pumili ng sarili mong kwarto. Ngayon ang unang araw mo, kaya ilalabas kita para mag-dinner." Masayang nagpasalamat si Yu Shishi sa kanyang boss. Pagkatapos makapili ng kwarto, agad silang umalis upang kumain sa isang mamahaling restaurant. Sa kanilang mesa, pan ito ng masasarap at mamahaling pagkain. Habang masaya silang nag-uusap, bigla na lang may isang babae ang lumapit at agad na kinilala si Shishi. Ang babae ay si Zhang Lulo. Sinabi nito, "Hindi ko inakalang makikita-kita rito." "Sino siya? Ang gwapo naman. Boyfriend mo ba siya?" Medyo naiinis na sumagot si Yu Shishi, "Wala ka nang pakialam. Kumain ka na lang at hayaan mo kami." Pero natawa lang si Zhang Lulo. "Magkaklase tayo dati, di ba? Huwag ka namang masyadong malamig." Sabay lapit kay Yang Chen at nagpakilala. "Hi, ako si Zhang Lulo, dating kaklase ni Yu Shishi sa university." Walang interes si Yang Chen at sinabi lang, "Huwag mo akong guluhin habang kumakain ako." Pero hindi pa rin siya tinigilan ni Zhang Lulo. "Ang taas ng ere mo ha. Gaano mo nakatagal kilala si Yu Shishi?" Naiinis na tumugon si Yang Chen, "Ngayon lang kami nagkita." Natawa si Zhang Lulo, "Hindi ako makapaniwalang napunta ka sa blind date. May master's degree ka pa man din mula sa ibang bansa. Hindi ko akalaing ganito ang babagsakan mo." Dahil sa mga sinasabi ni Zhang Lulo, lalo lang nina si Yu Shishi. Padabog niyang sinabi, "Tama na. Pwede ba? Umalis ka na. Wala kang pakialam kung naka-blind date man ako o hindi. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo." Hindi pa rin siya tinantanan ni Zhang Lulo. Tinanong pa nito kung anong trabaho niya ngayon, sabay taas noong ipinagmalaki ang sarili. "Ako ang assistant ng vice president ng Ning Decoration Company. Pwede kitang tulungan makapasok doon. Sa edad mong yan, hindi ka pwedeng umasa na lang sa mga magulang mo." Dahil sa sobrang pangmamaliit ni Zhang Lulo, tumayo na si Yu Shishi at galit na sinabihan ito, "Ayokong makipagtalo sa harap ni Ginoong Yang. Umalis ka na." Humarap si Yu Shishi sa isang waitress at tinawag ito. "Excuse me, may nanggugulo po sa amin. Pwede niyo po bang asikasuhin?" Agad lumapit ang waitress kay Zhang Lulo at nagtanong, "Ma'am, may reservation po ba kayo?" Naiinis na sumagot si Zhang Lulo, "Siyempre. Sa table 34 ako." Mahinahong sinabi ng waitress, "Pwede po ba kayong bumalik muna sa inyong upuan?" "Maraming salamat po," sabay bahagyang yumuko bilang paggalang. Ngunit hindi pa rin umalis si Zhang Lulo. Humarap siya kay Yang Chen at sinabing, "Sir, kahit ano pa ang relasyon niyo sa kanya, mas mabuting layuan niyo siya. Baka ibenta pa kayo niyan balang araw." Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Yu Shishi. Malakas siyang sumigaw, "Zhang Lulo, gusto mo bang sabihin ko sa lahat ang ginawa mo noon? Gusto mong malaman ng lahat kung sino ka talaga nung nasa university tayo?" Sa narinig, nag-apoy sa sobrang galit si Zhang Lulo kay Yu Shishi. Habang mainit na nagtatalo ang dalawang babae, bigla na lamang dumating si Mr. Lin. Agad niyang nilapitan si Zhang Lulo at tinanong ito, "Ano bang ginagawa mo rito?" Pero imbes na sumagot ng maayos,
Nag-arte lang si Zhang Lulo at nagsimulang magpaawa. Halos iiyak na ito habang sinasabi, "Inaapi po nila ako, Mr. Lin. Tulungan mo naman ako, pakiusap." Napabuntong hininga si Mr. Lin at malumanay na sinabi, "Sige na, huwag ka nang umiyak. Ako na ang bahala sa lalaking yan." Pero nang iniikot na niya ang kanyang paningin upang hanapin ang lalaking tinutukoy, bigla na lang siyang napahinto. Nanlaki ang mata niya nang makita kung sino ito, si Yang Chen. Agad nag-iba ang tono ni Mr. Lin. Sa halip na atakihin si Yang Chen, magalang niyang tinanong, Mr. Yang. Anong ginagawa niyo rito?" Habang nakaangat ang baso ng alak at nakangiting mayabang, sinagot siya ni Yang Chen, "Sa tingin ko, kumakain ako ng hapunan." "Anong tingin mo?" Napatawa na lang si Mr. Lin. "Oo nga naman. Sumasabat lang ako ng walang saysay," sagot nito, sabay kamot sa ulo na parang nahihiya. Tumingin muli siya kay Yang Chen at muling nagtanong, "Sir, ang kasama niyo ba ay girlfriend niyo?" "Ang ganda niya." Diretsyong sumagot si Yang Chen, "Hindi. Siya ang bago kong kasambahay. Yung girlfriend mo ang nang-aasar at nanggugulo sa kanya. Hinintay ko talaga na ikaw ang mag-ayos ng gulong to. Ngayon, gusto kong malaman, anong balak mong gawin dito?" Kita ang kaba sa mukha ni Mr. Lin. Nanginginig ang tinig niya habang sinasabi, "Mr. Yang, patawad po. Papasukuan ko siya para humingi ng tawad sa inyo. Pwede bang kalimutan na lang natin ito?" Ngunit seryoso ang ekspresyon ni Yang Chen. "Noong huli, hindi mo rin inayos ng maayos ang gulo. Tapos ngayon, gusto mong palampasin ko na lang ulit." Napaatras si Mr. Lin sa bigat ng pananalita ni Yang Chen. Ngunit biglang lumapit si Zhang Lulo sa kanya at may tanong pang nakakainsulto. "Mr. Lin, Vice President ka ng Ning Company, di ba? Bakit ka takot sa kanya?" Nagpanteng ang tenga ni Mr. Lin at galit na galit siyang humarap kay Zhang Lulo. Pasigaw niyang sinabi, "Tumigil ka na nga. Humingi ka ng tawad kay Mr. Yang, at pati sa babaeng to." Pero hindi pa rin tumitigil si Zhang Lulo. Hindi pa rin niya naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. "Bakit ko gagawin yun? Di ba sabi mo kanina, ikaw na ang bahala sa kanya?" Hindi na nakapagpigil si Mr. Lin. Mabilis siyang lumapit kay Zhang Lulo at sinunggaban ito sa leeg. Mariin niyang sinabi, "Humingi ka ng tawad sa kanila. Narinig mo ba ako?" Halos mabilawkan si Zhang Lulo sa higpit ng pagkakakapit sa kanya. Habang nasasaktan, umiiyak niyang sinabi, "Tama na, Mr. Lin. Masakit na." Doon lamang siya binitiwan ni Mr. Lin. Nanginginig pa si Zhang Lulo habang yumuko sa harap ni Yu Shishi. Mababakas sa kanyang tinig ang pagsisisi habang sinasabi, "Shishi, patawad. Ako ang may kasalanan. Magkakasama tayo sa kwarto noon. Patawarin mo na ako, pakiusap." Galit na galit si Yu Shishi. Halos manginig ang boses niya habang sumagot, "Zhang Lulo, hindi kita kailanman mapapatawad. Ang gusto ko lang, pag nakita mo ako sa kahit saan, umasta kang hindi mo ako kilala. Layuan mo ako. Naiintindihan mo ba yun?" Halos maiyak na rin si Zhang Lulo habang sumasagot, "Oo. Walang problema, hinding-hindi ko na kayo lalapitan. Iwas na lang ako palagi." Pagkatapos noon, humarap si Yu Shishi kay Yang Chen. Nakakunot pa rin ang noo niya at nakapamewang. Galit niyang sinabi, "Sir, pabayaan niyo na lang sila. Ayokong makita pa ang babaeng yan." Tahimik lang si Yang Chen habang iniinom ang kanyang alak. Ngunit bigla siyang napatigil. Naalala niya ang sinabi ni Zhang Lulo kanina, na ibebenta raw siya ni Yu Shishi. Tiningnan niya ito at malamig ang tinig ng magtanong, "Zhang Lulo, sinabi mo kanina na ibebenta ako ni Shishi. Anong ibig mong sabihin doon? Paliwanag mo nga, paano kanya ibinente?" Sa isip niya, si Yu Shishi ang kasambahay ko. Kaya dapat alam ko ang pagkatao niya. Kung totoo mang may ginawa siyang tradeoran, hindi ko siya pwedeng panatilihin sa trabaho, kahit pagaling siya sa system reward. Gustong magsalita ni Yu Shishi, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Yang Chen. "Huwag ka munang magsalita. Gusto ko munang marinig ito mula sa kanya." Tumitig siya kay Zhang Lulo.
Makinig ka, hindi kita palalampasin kung hindi mo sasabihin ang totoo. Pabig time pa rin si Zhang Lulo habang umiiyak-iyak. Nagkamali lang ako. Sa isang exam noon, katabi ko si Sheshi. Hindi ko kinopya ang sagot niya, pero akala ng teacher nag-cheat ako. Kaya kinansela ang score ko. Lalo lang nagngingit-ngit sa galit si Sheshi. Halos pasigan niyang sinabi, nahuli kang nandaraya. Tapos ako ang sinisi mo. Pagkatapos mong bumagsak, pinagsabihan mo ang lahat na ako ang nagturo sa iyo at may sugar daddy daw ako. Ilang taon na ang lumipas pero ngayon lang tayo nagkita, at sa unang pagkakataon pa lang, gulo na agad ang dala mo. Tama na. Biglang humarap si Mr. Lin kay Zhang Lulo at malakas itong sinampal. Ganito ka pala kababa. Anong karapatan mong guluhin pa siya? Wala kang kahihiyan. Dumating ang waitress at sinubukang awatin si Mr. Lin. Sir, kalma lang po kayo. Huwag niyo po siyang saktan. Naiinis na tumingin si Mr. Lin kay Zhang Lulo. Sinaktan ko ba siya? Ha, Zhang Lulo, sinaktan ba kita? Hawak-hawak ang namumulang pisngi, mahinang sinabi ni Zhang Lulo, hindi, nadulas lang ako at napasample ang kamay mo sa mukha ko. Palekpak ang sagot ni Yang Chen. Wow! So ito pala ang sinasabi mong pagkakabenta niya sa'yo. Hanggang ngayon, iniisip mong ikaw ang biktima, at siya ang may kasalanan. Nakakabilib din. Umiiyak na tuluyan si Zhang Lulo. Oo na, alam kong ako ang may pagkakamali. Pero nasaktan lang talaga ako sa kanya kaya. Pinutol na siya ni Yang Chen. Tama na, ito ay usapan sa pagitan ninyo ni Sheshi. Siya ang magdedesisyon kung anong gusto niyang mangyari. Huminga ng malalim si Sheshi upang pakalmihin ang sarili. Matatag niyang sinabi, kung ganon. Uulitin ko lang ang sinabi ko kanina. Ayokong makita pa ang babaeng yan. Hinawakan ni Mr. Lin ang ulo ni Zhang Lulo, parang pinapatahan ng isang batang makulit. Pagkatapos, humarap siya kay Yang Chen at kalmado nang nagsalita. Mr. Yang, pasensya na po sa abala. Aalisin ko na siya rito. Pangako ko, hinding-hindi na niya muling guguluhin si Miss Yu. Pagkasabi niya nito, agad niyang inakay si Zhang Lulo palayo mula kina Yang Chen at Yu Sheshi. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Yang Chen ang dalawa habang papalayo. Pagharap niya muli kay Yu Sheshi, biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Nagulat siya nang makita sa system panel na tumaas na ang loyalty ni Yu Sheshi mula 50 pataas, ngayon ay nasa 55 na ito. Napaisip siya, ang galing. Ang dali palang pataasin ng puntos nito. Kinabukasan ng umaga sa villa ni Yang Chen, nagpaalam muna ito kay Yu Sheshi bago umalis. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Pakihanap ka ng taong pwedeng maglinis ng hardin at swimming pool, ha? Opo, ako na pong bahala, maayos na sagot ni Yu Sheshi. Samantala, sa villa number 8, nakasilip at tahimik na nagmamasid si Zhou Yinong mula sa bintana. Napansin ni Aunt Lan ang paglabas ni Yang Chen sa bahay, kaya't agad siyang nagsalita. Ms. Zhu, nakita ko si Mr. Yang na paalis ng kanyang bahay, pero yung babae na dinala niya kagabi, nandoon pa rin. Hindi pa umaalis. Mukhang doon na nakatira. Medyo nagduda si Aunt Lan at agad niyang naitanong. Sa tingin mo ba, kasintahan niya yon? Humarap sa kanya si Zhu Yinong, at may kalmadong kumpiyansa, sinabi. Kung gusto mo, pwede mong puntahan para alamin. Masayang tumanggo si Aunt Lan. Sige, ako na ang bahala. Pagkatapos noon, agad siyang lumakad papunta sa villa ni Yang Chen. Pagdating niya sa gate, tumunog agad ang doorbell. Nang bumukas ang pinto, si Yu Sheshi ang sumalubong sa kanya. Hi, may hinahanap po ba kayo? Si Mr. Yang po ba ang kailangan niyo? Tanong ni Yu Sheshi na may magalang na ngiti. Oo, ako ang kasambahay sa villa number 8, sa kabila lang. Ang amo ko ay kaibigan ni Mr. Yang. Bumili kami ng sariwang alimango kanina, at inutusan niya akong bigyan din si Mr. Yang. Masiglang iniabot ni Yu Sheshi ang kamay at sinabi. Ako po ang bagong kasambahay ni Mr. Yang, kaya hindi ko pa masyadong kilala ang mga tao dito sa paligid. Pasensya na po, ako na po ang tatanggap.
Ngumiti si Aunt Lan at iniabot ang alimango. Ayos lang yan. Pareho lang naman tayong kasambahay. Sige, iiwan ko na ito sa'yo. Salamat po. Tugon ni Yoshishi habang palem na rin si Aunt Lan. Makaraan ang ilang minuto, nakabalik na si Aunt Lan sa Villa number 8. Agad siyang lumapit kay Zhu Yinong. Oh, kumusta? Ano ang nalaman mo? Tanong agad ni Zhu. Mukhang nag-alala lang tayo nang wala sa oras. Kasambahay din pala yung babae, hindi girlfriend ni Mr. Yang, paliwanag ni Aunt Lan. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Zhu Yinong. Sige, salamat, bumalik ka na lang sa trabaho. Habang may hawak siyang baso ng alak, napaisip si Zhu Yinong. Sinabi ni Papa na dapat ko raw lapitan si Yang Chen at sikaping mapalapit sa kanya. Pero paano ko kaya siya mahuhulog sa akin? Sa loob ng bahay ni Yang Chen, inilagay na ni Yoshishi sa refrigerator ang mga alimango na ibinigay ni Aunt Lan. Bigla namang tumawag si Yang Chen. Bumili ako ng kotse. Ikaw ang gagamit. Marunong ka namang magmaneho, di ba? Nagpasalamat si Yoshishi. Grabe, ang bait ni Mr. Yang talaga. Sabi pa ni Yang Chen. Tawagan mo ako kapag tapos ka na. Sasamahan kita mamaya para kunin yung sasakyan. Opo, tatawagan ko kayo mamaya, sagot ni Yoshishi. Pagkatapos ng tawag, napaisip si Yang Chen. Tingnan ko nga kung may pasahero papuntang car shop. Sayang din. Nang buksan niya ang app, may dumating na bagong bukang, at laking gulat niya nang makita kung saan papunta ang pasahero. Oy, papunta rin sila sa car shop. Sakto, agad niyang pinatakbo ang kotse at sinundo ang kanyang bagong mga pasahero. Pagkarating niya sa pick-up point, ibinaba niya ang bintana at sinabi, "Hi, ako po ang ride-hailing driver nyo." Ngumiti ang babaeng pasahero at tumango. "Ah, kayo po pala." Lumingon ang babae sa kanyang mga kasama. "Fair na, pasok na tayo." Napakamot sa ulo si Yang Chen nang makita niya na 6 pala ang sasakay. Medyo nag-alangan siya at nagtanong, "Sasakay po ba kayong lahat? Medyo marami po kayo." Seryosong tumayo ang babae, nag-krus ng braso at sinabing, "Oo, kakayanin yan. Hindi na kailangan ng isa pang sasakyan. Pasensya na, pero hanggang 5 lang po ang kasya. 6 po kayo. Overload na ito." Lumapit ang babae sa kanya at ngumiti. "Ayos lang yan. Sexy at fit naman kaming lahat, kaya kasya kami kahit siksikan." At bago pa makatanggi pa si Yang Chen, pumasok na lahat ng mga babae sa loob ng kotse. "Oh, ayan, nakasakay na kaming lahat. Mas makakatipid kami kung isa lang ang sasakyan, di ba?" Habang pinipilit makaupo ng babaeng nakaasul na damit, sinabi niya, "Kung kukuha pa tayo ng isa pang sasakyan, dapat tayo na mismo ang magmaneho." Wala nang nagawa si Yang Chen. "Sige na, magsuot na lang kayo ng seatbelt. Aalis na tayo." Habang nasa biyahe, nag-umpisa ng mag-usap ang mga babae. Sabi ng isang babae sa nakasuot ng asul, "Ikaw na ang maunang magsalita mamaya, ha? Naalala mo pa ba ang mga linya mo?" Masayang tumango ang isa. "Oo, ulitin ko pa nga. Ako ay isang housewife. Pinagmalupitan ako ng aking biyenan, at hindi ako minahal ng asawa ko. Pero dahil sa tulong ng TMD, nakabili ako ng una kong luxury car. Welcome to TMD. Ikaw na ang susunod na magkakakotse." Napakunot ang noo ni Yang Chen habang nagmamaneho. "Teka, yun ba ay pyramid scheme?" Napansin ito ng katabi niyang babae. "Hoy, huwag ka nang lingun-lingun dyan. Baka madisgrasya pa tayo." Ngumiti si Yang Chen. Okay, pero ganun lang ba talaga kadali ang kumita sa TMD? Lahat ba kayo ay kukuha ng sasakyan ngayon? Tumawa ang babae at sagot, "Oo naman. Lahat kami ay pupunta para kunin ang mga bagong sasakyan namin. Bagets ka pa at gwapo. Sumali ka na rin. Baka sa loob lang ng 3 buwan, may bago ka ng kotse." I got so much motherfucking